The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Good morning. Good morning, Brad Ted. Ayan, pangalawa lang tayo, Brad Ted, sa pinakamagandang lalaki dito sa show na to. Ikaw yung una. Ayan. Good morning, Cha. Hindi naman. Morning, Pastor. Hindi naman, sakto lang. Top 2 lang pala si Pastor. Ikaw ang top 1. Sakto lang. Ito na, nagbubulahan na naman po magtsuhin. Sige. Sino ang tito sa inyo? Tito Jeff? Ako na. Ikaw ang pamangkin? Oo naman. Okay na ako doon. Na ikaw ang pamangkin? Hindi, ako yung tito. Ay, ikaw ang tito. O sige. O, paano? Ano tawag natin dito? Ha? Tito Jeff. Okay, sige. Pamangkin, go ahead. Well, Ted, Cha, lunes na lunes. Pagka lunes, excited ang lahat. Of course, magtrabaho. Yung iba siguro maghanap ng trabaho. Pero ang dami nating kaagaw na pwedeng maging abala. Na-experience nyo na ba to? Ito, simple lang po ito. Minsan bubuksan nyo lang yung telepono nyo para mag-check ng isang bagay. Pero pagkatapos ng 30 minutes, nawala ka na sa original purpose. Ba't ka naghawak ng telepono? Nag-scroll ka na sa social media, nag-reply sa chat dito, may pinanood na TikTok, may konting email, pero yung original na rason kung bakit mo binuksan yung telepono mo, nakalimutan mo na. Alam nyo po, ganyan din minsan yung buhay natin. Minsan sobra tayong busy, pero hindi lagi doon sa tamang bagay. Okay? Pwede kasi tayo maging punong abala, pero at the end of the day, ala tayo talagang na-accomplish na priority or talagang mahalaga. Si Jesus po may reminder din sa atin. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Very short lang po ito. Sabi niya, seek first muna. Unahin daw po yung presensya ng Diyos. To seek first means to put Jesus or God first in your time, sa inyong desisyon, sa inyong puso. Hindi lang ho siya dagdag sa dami nyo ng schedule, siya dapat yung sentro ng schedule nyo. Start your day in prayer, hindi panic. Okay? Start your week with worship at hindi worry. Mag-devotion muna tayo bago mag-drive o mag-scroll. Okay, pangalawa po, habulin daw natin yung purpose niya. Seek first His kingdom and His righteousness. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa langit. Of course, eventually lang naman yan eh. Ito po ay tungkol sa pamumuhay dito sa lupa na nire-represent natin ng tama yung kaharian niya. Parang yung mga pinapadala ng presidente ng mga ambassador sa iba't ibang bansa. Nire-represent po nila yung bansa natin. So, ibig sabihin, maging honest ka sa trabaho. Maging mabuti ka example sa school. I-prioritize mo yung pamilya mo, yung pagmamahal, pagpapatawad and all. Gumamit ka ng mga salita na makakapagbigay buhay at hindi makakasira. So, kung anak ka ng Diyos, nire-represent po ang kanyang kaharian, dapat tayo po yung mga ambassador niya. At lastly po, pag ginawa mo yon, may provision po. And all these things will be added unto you. Kapag inuna po natin siya, hindi ka mawawalan. Sa totoo lang, mas secure pa sa kamay ng Diyos ang future mo kaysa sa sarili mong diskarte. Ang mundo, hinahabol ang pera, posisyon at recognition, pero tayo, hinahabol natin si Lord, ang kanyang presensya, ang kanyang blessing. At lahat ng pangangailangan natin, carry ka niya. So again po, as I end, imagine, kung tayo po lahat dito nakikinig lang, whether young professional, parents, teacher ka, leader, janitor, kung ano man, pastor, inuna natin si Lord. Ano kayang klaseng buhay magkakaroon tayo? So yun lang po iiwanan ko sa inyong mindset. Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag niya sa inyo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil alam namin Lunes, lahat kami excited, lahat kami, iba naman parang back to reality. Ika nga, nakikibaka sa habon ng buhay. Pero Lord, instead Lord na ma-pressure, instead na ma-stress, Lord, unahin ka muna namin. Magdasal kami instead na mag-panic. Mag-worship instead na mag-worry. Salamat Panginoon sa iyong mga katuruan na binibigyan kami ng tamang disposisyon sa buhay at pananaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, muli po maraming salamat sa araw na ito. Sa napakagandang aral na ibinahagi po sa amin ni Brad Jeff, we continue to pray for him, bless his mission. Siya po ibigyan nyo lagi ng lakas ng pangangatawan for him to be able to accomplish his mission. Bless him, his family, at ang kanila po mga katuwang sa paglilingkod po sa inyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat na marami muli, Brad Jeff, sa napakagandang aral. Apo.
Thank you very much. Guidance sa atin Anytime. yan lahat. Ngayong linggong ito muli ng paggawa at sa ingay po ng ating mundo at sa bigat po ng Amen. ating mga pasangkrus. Okay, Brad Jeff, thank you very much. And Lunes ngayon, #alam na. #Labada Alam na. Day. Na, bago tayo mag-errands, salamat sa pakikinig, Ate Nessa Escobar ng National Kidney Institute. And of course, kay Maripas, thank you so much for listening. Junjun and Trina Galang. Paalam na ako, Brad Ted, at nakasampay na yung iba, pero meron pa ako ibang gagawin. Salamat din na marami sa iyo, Brad. We'll catch you again tomorrow. Salamat, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ito pong inaabang.